Kamusta kaibigan? At maligayang pagbisita sa Pampatulog Stories. Kung pagod ang isip mo, kung maingay ang mundo, kung gusto mong maranasan ang katahimikan na parang marahang pag-ihip ng hangin, nasa tamang lugar ka. Ngayong gabi, makikilala natin ang isang binatang hindi kailanman nagmadali, isang kwento ng katahimikan, katatagan, at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ito ang kwento ni Totoy Kalmado at ang munting nayon na natutong huminga, dahan-dahan. Kung bago ka dito, pindutin ang subscribe para sa mga kwentong nagpapahinga sa isip, mga salaysay na hindi nagmamadali, at mga gabing mas payapa kaysa kahapon. Humiga ng maayos, ipikit ang mata kung nais mo. Hayaan mong bumagal ang paghinga, simulan na natin. Sa isang nayon na tila laging inaantok, kung saan ang hangin ay marahang dumadaloy, at ang katahimikan ay parang yakap. Sa isang munting nayon na tila laging inaantok, may hangin na marahang dumadampi sa dahon at may mga manok na tila nag-aagawan sa pagtilaok. Kahit hindi pa sigurado kung umaga na, doon nakatira si Totoy Kalmado. 20 taong gulang si Totoy at 20 taong gulang din ang kanyang mga kaibigan na sina Berto, Lando at Nena. Ngunit kung ang iba ay parang apoy na mabilis sumiklab, si Totoy naman ay parang ilog, tahimik, tuloy-tuloy, at hindi nagmamadali. Sa tuwing naglalakad siya sa nayon, parang may sariling ritmo ang kanyang mga hakbang. Dahan-dahan, pantay-pantay, na para bang ang mundo ay hindi kailangang habulin, sapagkat darating din ito kung saan siya naroroon. Isang umaga, habang ang araw ay bahagyang sumisilip sa ulap, nagkagulo sa plaza. Ang lugaw, ang lugaw. Sigaw ni Aling Pina habang hawak ang sandok. Nadulas ang kaldero, bumagsak. Kumalat ang mainit-init pang lugaw sa lupa. Si Berto ay agad nagpanik. Mainit pa iyan. Mapapaso ang paa ko. Lando, tulungan mo ako. Si Lando naman ay paikot-ikot. Hindi alam kung pupunasan ba o tatakbo. Si Nena ay halos maiyak. Naku, sayang ang lugaw. Anong gagawin natin? Sa gitna ng kaguluhan, si Totoy ay nakatayo lamang, nakatingin, tahimik. Lumapit siya sa kaldero. Bahagyang yumuko, hinawakan ang gilid nito. Mainit pa ba? O mainit pa rin? Tanong niya ng mahinahon. Napatingin sa kanya ang lahat. Totoy, ito ba ang oras para magtanong? Sabi ni Berto habang nagtatatalon sa isang paa. Ngumiti si Totoy. Kung mainit pa, hayaan muna nating lumamig. Kung hindi na, pwede na nating ayusin. Tahimik ang lahat. Parang biglang bumagal ang oras. Sa loob ng ilang minuto, lumamig ang lugaw. Nalinis ang paligid. At walang napaso. Si Aling Pina ay napailing. Hindi ko alam kung mabagal ka lang o matalino. Sumagot si Totoy. Minsan, pareho. At nagpatuloy ang araw. Dahan-dahan, parang walang nangyari. Sa ilalim ng punong mangga sa gilid ng nayon, nakaupo ang 4 na magkakaibigan. Si Berto ay ngumunguya ng hilaw na mangga. Mabilis, parang may hinahabol. Si Lando ay nagkukwento ng sabay-sabay ang kamay at bibig.
Si Nena ay nag-aalala kahit walang problema at si Totoy nakatingin lamang sa ulap. Totoy, tanong ni Nena, bakit hindi ka kinakabahan sa kahit ano? Kinakabahan din ako, sagot niya, pero hindi ko pinapabilis ang kaba. Natawa si Berto. Paano yon? May slow motion na kaba, sumagot si Totoy. Kapag mabagal ang isip, malinaw ang sagot. Tahimik silang lahat sandali. Biglang may tumakbo papunta sa kanila. Hingal, pawis, halos madapa. Nasira ang bakod sa taniman. Papasok ang kambing. Agad tumayo sina Berto at Lando. Nagkagulo. Takbo! Takbo! Si Totoy ay tumayo rin, pero hindi nagmamadali. Naglakad siya papunta sa taniman. Pagdating nila, nagkakagulo ang mga tao. May sumisigaw. May humahabol sa kambing. Si Totoy ay yumuko. Pumulot ng tali. Dahan-dahan siyang lumapit. At sa loob ng ilang sandali, nakatali na ang kambing. Natahimik ang lahat. Simpleng tali lang pala. Bulong ni Lando. Hindi naman komplikado ang problema. Sabi ni Totoy, minsan tayo lang ang nagpapagulo. At mula noon, nagsimulang mapansin ng buong nayo ng kakaibang binatang hindi nagmamadali. Parang may sariling oras ang kanyang mundo. Parang ang gulo ay lumalayo kapag siya ay naroroon. Parang ang katahimikan ay sumusunod sa kanyang mga hakbang. Sa hapon, habang ang araw ay palubog, nakaupo si Totoy sa gilid ng ilog. Tahimik, nakangiti. Habang ang tubig ay dumadaloy, hindi nagmamadali. Katulad niya, at ang munting nayon ay tila huminga ng malalim at marahang pumikit na parang naghahanda sa susunod na araw. Isang umaga na tila masyadong tahimik. Walang tilaok ng manok, walang ingay ng palengke. Tanging ulap na makapal, mabigat at madilim. At pagkatapos, bumuhos ang ulan. Hindi simpleng ambon, kundi ulan na parang walang katapusan. Malakas, tuloy-tuloy, walang pahinga. Sa loob lamang ng ilang oras, nagsimulang tumaas ang tubig sa taniman. Nababaha na, sigaw ng isang magsasaka. Nagkagulo ang buong nayon. May tumatakbo, may sumisigaw, may nagbibilang ng nasisirang pananim. Si Berto ay basang-basa, nanginginig. Wala na, tapos na. Wala na, tapos na. Gutom na tayo bukas. Si Lando ay paikot-ikot. Kailangan natin ng plano. Pero anong plano? Si Nena ay halos maiyak. Totoy, may gawin ka. Si Totoy, nakatayo sa ulan. Walang payong. Tahimik. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa paligid. Tumingin sa tubig. Tumingin sa sako ng bigas sa bodega. Pagkatapos ay nagsalita. Gumawa tayo ng harang gamit ang sako. Nagkatinginan ang mga tao. Sako. Yun lang. Tanong ni Berto. Yun lang. Sagot ni Totoy. Nagsimula silang magtrabaho. Dahan-dahan. Sunod-sunod. Walang sigawan. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ang harang ay unti-unting nabuo. Sa paglipas ng oras, huminto ang pagtaas ng tubig. Natahimik ang lahat. Gumana. Bulong ni Nena. Si Totoy ay tumingin sa payong na dala niya. Butas.
at tumutulo ang tubig sa ulo niya. Ngumiti si Berto. Totoy, bakit ka pa nagpayong kung butas naman? Sumagot siya. Para may maramdaman akong ulan. Natawa ang lahat. Kahit pagod, kahit basang-basa. Ngunit hindi pa tapos ang problema. Ang tulay papuntang palengke ay humina, halos gumuho. Nataranta muli ang mga tao. Paano tayo tatawid? Wala nang pagkain. Anong gagawin natin? Si Totoy ay lumapit sa tulay. Sinuri. Hinawakan ng kahoy. Umupo, parang nag-iisip ng malalim. Pagkatapos, nagmadali ang tubig. Pero hindi kailangang magmadali ang solusyon. Nag-ayos sila ng pansamantalang suporta. Kahoy, lubid, at tiyaga. Sa hapon, humina ang ulan. Sa gabi, ang nayon ay ligtas. Nagtipon ang mga tao sa plaza, tahimik, pagod, pero panatag. Lumapit si Berto kay Totoy. Hindi ka ba talaga natatakot? Sumagot si Totoy. Takot din ako, pero mas mabagal lang. Humiga sila sa damuhan. Nakatingin sa ulap. Ang hangin ay malamig. Ang gabi ay tahimik. Ang problema ay nalampasan. At sa gitna ng dilim, ang munting nayon ay unti-unting nakatulog habang si Totoy ay nakapikit, kalmado, parang walang kailangang habulin ng mundo. Sa gitna ng munting nayon, may isang lumang balon na matagal nang hindi ginagamit. Matagal na itong pinagmumulan ng kwento at takot. Sabi ng matatanda, madulas ang gilid, maputik ang ilalim, at napakadilim sa loob. Isang umaga, nagtipon ang mga tao sa plaza. Linisin na natin ang balon. Kailangan natin ito sa tag-init. Sabi ng punong barangay. Ngunit nang makita ang loob, walang gustong bumaba. Masyadong madilim. Paano kung may ahas? Baka gumuho ang pader. Si Berto ay napakamot sa ulo. Pwede bang may ibang gumawa? Si Lando ay napailing. Magaling ako sa plano, hindi sa paglusong. Si Nena ay napakapit sa braso ni Totoy. Delikado yan. At si Totoy, nakatingin lamang sa balon, tahimik. Parang sinusukat ang lalim hindi sa mata, kundi sa isip. Huminga siya ng marahan. Bababa ako. Sabi niya, napatigil ang lahat. Sigurado ka? Tanong ni Berto. Hindi ka ba kinakabahan? Dagdag ni Nena. Sumagot si Totoy. Kapag tahimik ang loob, mas malinaw ang galaw. Naghanda siya ng lubid, timba, at ilaw na gasera. Habang siya ay dahan-dahang bumababa, ang buong nayon ay tila huminto ang paghinga. Isang hakbang, isa pa, isa pa. Sa loob ng balon, malamig, madilim, at tahimik. Ang lupa ay malambot, ang hangin ay mabigat. Ngunit ang galaw ni Totoy ay maingat, pantay, hindi nagmamadali. Sa itaas, si Berto ay nag-aalala. Totoy, ayos ka lang ba? May sandaling walang sagot. Pagkatapos ay marahang tinigang umakyat mula sa dilim. Ayos lang. Mas tahimik dito. Natawa ang ilan kahit kinakabahan. Habang nililinis ni Totoy ang putik, may biglang dumaustos na bato mula sa gilid. Naku! Sigaw ni Lando.
Ngunit sa halip na mataranta, si Totoy ay umatras lamang ng kalahating hakbang. Tumingin sa taas at muling nagpatuloy. Sa ibabaw na dulas si Berto habang nakasilip. Ay, si Totoy pa ang nagbigay ng payo mula sa ibaba. Dahan-dahan lang. Pagkalipas ng ilang oras, umangat ang unang timba ng malinis na tubig. Napatitig ang lahat. Parang himala. Ngunit simple lamang. Isa-isa nilang hinila ang mga timba. Isa-isa ring luminaw ang tubig. Sa huli, umakyat si Totoy. Basang-basa. Maputik. Ngunit nakangiti. Hindi pala mahirap, sabi niya. Kapag hindi mo ito pinapahirap sa isip. Napaupo ang mga tao. Pagod, ngunit panatag. Si Nena ay ngumiti. Hindi ka ba napagod? Napagod, sagot niya. Pero hindi nagmadali. At sa hapon, habang ang araw ay malambot ang liwanag, ang balon ay muling naging bahagi ng buhay ng nayon. Ang tubig ay payapang sumasalamin sa langit. Ang hangin ay marahang dumadaloy. At si Totoy ay nakaupo sa gilid, tahimik, kalmado. Parang ang hirap ay natutulog kapag hindi ito ginugulo. Parang ang solusyon ay lumalapit sa taong hindi tumatakbo. At ang nayon ay muling huminga ng malalim. May mga araw na tahimik ang nayon. Ngunit may mga araw din na ang katahimikan ay parang bagyong naghihintay. Isang umaga, may nawalang mahalagang gamit sa bodega ng nayon. Isang kahong naglalaman ng pondo para sa binhi. Nagkagulo ang mga tao. Sino ang kumuha? May nakakita ba? Paano na ang taniman? Habang umiinit ang usapan, may isang lalaki ang tumuro. Si Totoy ang huling nakita ko sa bodega. Biglang nanahimik ang lahat. Si Berto ay napalingon. Hindi pwede. Si Lando ay nag-alala. May mali. Si Nena ay napakapit sa kamay ni Totoy. At si Totoy, nakatayo lamang. Tahimik. Walang galit. Walang takot. Tanging malalim na paghinga. Lumapit ang nag-akusa. Umamin ka na. Sumagot si Totoy ng mahinahon. Sabihin ko ang alam ko. Walang sigaw. Walang depensa na galit. Tanging mga salitang mabagal. Malinaw. Inayos ko ang mga sako. Inilapag ko ang kahon sa mesa. May pumasok na pusa. Natumba ang lampara. Lumabas ako para kumuha ng tela. Tahimik ang lahat. Nakikinig. Pagbalik ko, wala na ang kahon. May ilan ang nagbulungan. Hindi sapat ang paliwanag. Sabi ng nag-akusa. Ngunit si Totoy ay hindi nagbago ang tono. Maaari nating tingnan ng bakas sa sahig. Sabi niya. Pumunta sila sa bodega. Sa sahig. May bakas ng putik. Papunta sa likod ng gusali. Sinundan nila ang bakas. Dahan-dahan. Walang sigawan. Sa likod, may maliit na kariton at sa ilalim nito, ang kahon, tahimik ang hangin. Ang nag-akusa ay napayuko. Akala ko, sumagot si Totoy. Akala ay mabilis. Ang katotohanan ay dahan-dahan. Lumapit ang lalaki. Patawad. Ngumiti si Totoy. Walang masama sa pag-aalala. Pero mabuti ring huminto sandali. Nakahinga ng maluwag ang mga tao. Si Berto ay napakamot sa ulo. Kung ako yan, nagalit na ako.
Si Totoy ay tumingin sa langit. Kapag nagalit, mas lumalabo ang daan. Sa hapon, nagtipon ng nayon sa plaza. Ang kahon ay naibalik, ang tiwala ay naayos, at ang katahimikan mas malalim kaysa dati. Si Nena ay naupo sa tabi ni Totoy. Mas mahirap yata ang maling paratang kaysa sa putik sa balon. Pareho lang. Sagot niya. Parehong nililinis ng dahan-dahan habang ang araw ay palubog. Ang anino ay humahaba. Ang hangin ay malamig. Ang nayon ay payapa. At sa pagitan ng paghinga, natutunan ng mga tao na ang kalmado ay hindi kahinaan, kundi lakas na hindi sumisigaw. Si Totoy ay nakaupo lamang, nakangiti, habang ang gabi ay marahang bumabalot sa munting nayon at ang katahimikan ay parang himig na pampatulog. Dumating ang mga araw na mainit, tahimik, at tila walang hangin na gumagalaw. Unti-unting natuyo ang mga kanal ng irigasyon. Ang dating umaagos na tubig ay naging manipis, naguhit na lamang. At ang lupa sa taniman ay nagsimulang magbitak-bitak. Nagtipo ng mga magsasaka sa plaza. May halong pag-aalala, may halong pagod, may nagbara sa pinanggagalingan ng tubig. Hindi ito mangyayari kung inayos agad. Sino ang may kasalanan? Ang mga tinig ay naghalo-halo. Ang init ng araw ay tila dumagdag sa init ng ulo. Si Berto ay naglalakad ng pabalik-balik. Kung walang tubig, wala tayong aanihin. Si Lando ay may dalang papel na puno ng guhit. May plano ako, pero kailangan ng tulong ng lahat. Si Nena ay nakatingin sa tuyong lupa. Parang pati halaman ay pagod na. At si Totoy, nakatayo sa gilid. Tahimik. Pinagmasdan niya ang mga tao, ang lupa, ang araw. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan. Parang pinapabagal ang mundo sa loob ng kanyang dibdib. Lumapit siya sa gitna ng mga tao. Kung sabay-sabay tayong magsasalita, walang maririnig, sabi niya ng mahinahon. Unti-unting tumahimik ang plaza. Huminga muna tayo, dagdag niya. Nagtaka ang ilan, natawa ang iba, ngunit isa-isa. Sinubukan nila, isang paghinga. Isa pa, parang lumamig ang hangin kahit mainit ang araw. Nakita ko ang bara sa itaas na bahagi ng kanal. Sabi ni Totoy, hindi ito kayang ayusin ng isa lang. Nagkatinginan ng mga tao. Kung magtutulungan tayo, babalik ang daloy. Nagsimula ang gawain, hindi sa sigawan, kundi sa tahimik na pagkilos. May naghukay, may nagbuhat ng bato, may nag-ayos ng daanan. Habang nagtatrabaho, ginaya ng ilan ang mabagal na paraan ng pagsasalita ni Totoy. Abot ang pala, sabi ni Berto na parang may sariling slow motion. Natawa si Lando. Mas malinaw pala kapag hindi nagmamadali. Unti-unti, naalis ang bara at mula sa pinanggagalingan, muling umagos ang tubig. Dahan-dahan, tahimik, tuloy-tuloy. Napaluhod ang isang magsasaka. Bumalik. Ang lupa ay muling nabasa. Ang halaman ay tila huminga. Lumapit si Nena kay Totoy. Hindi lang pala tubig ang kailangan, kundi pagkakaisa. Sumagot siya. Kapag kalmado ang isip, nagiging madali ang pagtulong.
Sa hapon, nagtipon ang buong nayon sa gilid ng kanal. Pagod ang katawan, ngunit magaan ang pakiramdam. Si Berto ay umupo sa lupa. Akala ko gulo ang katapusan, pero katahimikan pala ang solusyon. Si Totoy ay tumingin sa umaagos na tubig. Ang tubig ay hindi nagtutulakan, kaya tuloy-tuloy. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ang anino ng mga tao ay humahaba sa lupa at sa munting nayon. Natutunan nila na ang kalmado ay nakahahawa at ang pagkakaisa ay nagsisimula sa tahimik na paghinga at ang hirap ay lumalambot kapag pinagsasaluhan. Isang gabi na malamig ang hangin, tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Sa ilalim ng matandang puno sa gilid ng nayon, nakaupo sina Totoy, Berto, Lando at Nena. Matagal nang gustong itanong ng magkakaibigan ang bagay na iisa. Totoy, sabi ni Nena ng marahan, bakit ka laging kalmado? Sumunod si Berto, may sikreto ka ba? Si Lando ay tumango, may tinuro ba sa'yo? Si Totoy ay nakatingin sa langit. Sa mga bituin na tila mabagal ding kumikislap. Huminga siya. Marahan. Parang kinakausap ang gabi. May itinuro sa akin ng lola ko. Sabi niya, tahimik silang lahat. Nakikinig. Kapag nagmamadali ang isip, naliligaw ang sagot. Nagpatuloy siya. Nung bata pa ako, tinuruan niya akong huminto sandali bago kumilos. Kapag may problema, huwag agad tumakbo. Kapag may galit, huwag agad magsalita. Napapikit si Totoy. Parang bumabalik sa alaala. Sinabi niya, ang tubig na maalon ay hindi nakapagsasalamin. Pero ang tubig na payapa, malinaw ang nakikita. Tahimik ang hangin. Parang nakikinig din. Hindi ibig sabihin na walang takot. Dagdag niya. Ibig sabihin lang hindi ko pinapabilis ang takot. Napangiti si Berto. Kaya pala parang mabagal ang mundo kapag kasama ka. Sumagot si Totoy. Hindi mabagal ang mundo. Mas malinaw lang. Si Lando ay humiga sa damuhan. Tuturuan mo ba kami? Hindi ito tinuturo. Sabi ni Totoy, inaalala lamang. Paano? Tanong ni Nena. Huminga, makinig. At huwag madaliin ang sagot. Sandaling walang nagsalita. Ang gabi ay yumakap sa nayon. Ang mga bituin ay tila mas lumapit. Si Berto ay pumikit. Si Lando ay tumahimik. Si Nena ay ngumiti. At si Totoy, nakaupo lamang, tahimik, payapa. Kapag kalmado ang puso, bulong niya, nakikita ang daan kahit madilim. Ang hangin ay marahang dumaan sa dahon. Ang gabi ay naging mas malalim. At sa ilalim ng puno, natagpuan ng magkakaibigan ng katahimikan. Hindi sa salita, kundi sa pagitan ng paghinga. Hindi sa bilis, kundi sa paghinto. At ang munting nayon, unti-unting nakatulog sa yakap ng gabi. Dumating ang isang umaga na kakaiba ang katahimikan. Hindi dahil payapa ang lahat, kundi dahil sabay-sabay na dumating ang mga pagsubok. May balitang paparating ang malakas na bagyo. Ang ulap ay makapal. Ang hangin ay pabigla-bigla. At ang ilog na dumadaloy sa gilid ng nayon ay nagsimulang umapaw.
sa taniman. May mga pananim na kailangang iligtas. Sa plaza, may mga gamit na dapat itaas sa ligtas na lugar. Sa mga bahay, may mga bubong na kailangang patibayin. Nagkatinginan ng mga tao. Naalala nila ang mga nakaraang araw ng gulo, ng takot, ng pagmamadali. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sumigaw. Si Berto ay huminga ng malalim. Dahan-dahan lang, bulong niya sa sarili. Si Lando ay tumingin sa paligid. Isa-isa nating ayusin. Si Nena ay ngumiti. Magkakasama tayo. At si Totoy, nakatayo sa gitna ng plaza, tahimik. Parang hindi niya kailangang magsalita, sapagkat ang nayon ay natuto na. Ngunit nagsalita pa rin siya. Marahan. Unahin ang matanda. Sunod ang bata. Iligtas ang ani. Patibayin ang bahay. Walang sigawan. Walang pagtatalo. Ang mga tao ay kumilos. Sabay-sabay. May nagbuhat. May nag-ayos. May nagbantay. Ang hangin ay lumakas. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos. Ngunit ang nayon ay hindi nagmamadali. Sa gilid ng ilog, nagtulungan ang mga kabataan sa paggawa ng harang. Sa plaza, inayos ang mga suplay. Sa mga bahay, tinulungan ng isa't isa. Habang ang bagyo ay papalapit, ang pagkakaisa ay lalong tumibay. Si Berto ay napatingin kay Totoy. Ngayon ko lang naramdaman na kaya pala nating manatiling kalmado. Sumagot si Totoy. Ang kalmado ay hindi pag-iisa. Ito ay sabay-sabay na paghinga. Sa kalagitnaan ng bagyo, may isang bubong ang natanggal. Nagkagulo sandali, ngunit agad silang tumigil. Huminga. Nag-isip. Lubid. Sabi ni Lando. Kahoy. Dagdag ni Nena. Tulong. Sabi ni Berto. At sa loob ng ilang sandali, naayos ang bubong. Hindi dahil mabilis sila, kundi dahil malinaw ang isip. Lumipas ang gabi na puno ng ulan, ngunit walang bahay ang tuluyang nasira. Walang ani ang tuluyang nawala. Walang pusong nawalan ng pag-asa. Sa umaga, humupa ang bagyo. Sumikat ang araw. Mahina ngunit mainit. Lumabas ang mga tao sa kanilang bahay. May pagod, ngunit may ngiti. Ang lupa ay basa. Ang hangin ay sariwa. Ang nayon ay buhay. Nagtipon sila sa plaza. Tahimik. Mapayapa. Lumapit si Nena kay Totoy. Hindi lang pala ikaw ang kalmado ngayon. Ngumiti si Totoy. Kapag natutunan ng isa, natutunan ng lahat. Si Berto ay napakamot sa ulo. Dati, akala ko ang lakas ay nasa bilis. Sumagot si Totoy. Minsan, ang lakas ay nasa paghinto. Si Lando ay tumingin sa paligid. Ang dami nating nalampasan. Hindi dahil walang problema, sabi ni Totoy, kundi dahil hindi tayo nagmadali. Tahimik ang plaza. Ang hangin ay marahang dumaan. Ang mga dahon ay kumaluskos. Ang araw ay unti-unting umakyat. At sa gitna ng munting nayon, natagpuan nila ang aral na ang taong kalmado ay nakakakita ng solusyon na hindi nakikita ng nagmamadali, na ang mahinahong puso ay mas malakas kaysa sa galit, na ang pagkakaisa ay nagsisimula sa tahimik na paghinga, at higit sa lahat,
na ang kapayapaan ay hindi dumarating sa mabilis na hakbang, kundi sa pusong marunong huminto. Si Totoy ay naupo sa gilid ng plaza, pinagmasdan ang nayon, pinagmasdan ang mga tao, pinagmasdan ang langit. Walang pagmamadali, walang ingay, tanging katahimikan na may dalang pag-unawa. Si Nena ay umupo sa tabi niya. Si Berto ay humiga sa damuhan. Si Lando ay tumingin sa ulap. Ang nayon ay tila sabay-sabay na huminga. At ang hangin ay marahang yumakap sa mga bahay. Ang ilog ay muling umagos nang payapa ang mga dahon ay sumayaw sa banayad na galaw sa pagitan ng liwanag at anino. Sa pagitan ng hirap at ginhawa. Sa pagitan ng paghinga. Ang munting nayon ay natutong maging kalmado. At si Totoy, nakangiti, tahimik, payapa, parang ilog na patuloy na dumadaloy, parang gabi na marahang bumabalot, parang awit na walang pagmamadali. At sa dulo ng araw, habang ang langit ay nagiging ginto, habang ang mundo ay unti-unting pumipikit, ang munting nayon ay nakatulog sa kapayapaan, dala ang aral na hindi kailanman maglalaho, na ang katahimikan ay tahanan at ang kalmado ay daan. Sa gitna ng payapang gabi, ang kwento ni Totoy Kalmado ay patuloy na dumadaloy, dahan-dahan, walang pagmamadali, tulad ng isang mahimbing na panaginip, at dahan-dahan. Natapos ang ating paglalakbay sa munting nayon. Kung nararamdaman mong bumagal ang tibok ng iyong puso, kung ang isip mo ay mas tahimik kaysa kanina, ibig sabihin, nakarating ka na sa lugar ng pahinga. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like mo ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong pampatulog. Mga kwentong walang sigawan, walang pagmamadali, kundi katahimikan na marahang dumadaloy. Ngayon, hayaan mong manatili ang katahimikan. Hayaan mong bumigat ang talukap ng mata. Hayaan mong ang gabi ang mag-alaga sa iyo. Magandang gabi, mahimbing na pahinga, at tandaan, ang mundo ay hindi kailangang habulin, sapagkat ang kapayapaan ay dumarating sa pusong marunong huminto. Hanggang sa susunod na gabi.